Hello, hello, Leo Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong komprehensibo, hindi bitin at talaga namang detalyadong weekly reading for July 7 to 13. So Leo, nasa second week na tayo ng July. Ito po nakagawian ay kwentuhan lang tayo. Pag-usapan natin kung ano yung mga aabangan mong kapalaran para sa mga petsa na yan. And just relax, sit down. Kung meron kang ginagawa, pwede mo kong gawing background music mo or background information mo while you're doing your day-to-day duties or responsibilities. At I got you today, Leo. So tulad mo nakagawian, this po ay isang general reading. So kung kunin mo lang po yung mga ka-resonate ka and leave the rest. Yung po ibang bagay para po sa ibang Leo yon. Kaya use your intuition para po talagang makuha nyo yung akmang messages na kalob sa iyo ng iyong spirit guide sa ating reading for today. So Leo, meron ulit tayong isang tanong, isang sagot portion later ha. Kung meron kang isang tanong, ihanda mo yan sa dulo ng ating reading. Sasagutin ko po yan. Pero sa isip lang ha, huwag mong isusulat sa baba. Okay? Don't write it down. Para ito'y sekreto lang natin. Itong yung isang tanong, isang sagot. Okay? At the end yan, antabayanan nyo po yan. So Leo, thank you again for all of your donations po ha. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, maraming salamat po. Kasi yan lang po yung talagang isang paraan para po supportahan tayo every time na meron po tayong free Leo weekly reading dito po sa ating channel. So thank you po for not skipping the ads. Malaking bagay po sa akin yan. So Leo, naghihintay sa inyo yung July 7 to 13. Inhale and exhale. At the center of your reading you have the Temperance card. Beautiful. In the area of what you want, you have the Queen of Pentacles. In the area of what you need, you have the Page of Pentacles. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Wheel of Fortune. Wow! Nakaayon sa iyo ang kapalaran. Congratulations. In the area of your near future, you have the Nine of Swords rather. In the area of your challenge for the week, you have the Ace of Wands. Ooh, interesting. In the area of your fortune, meron ka namang 9 of Wands. O 9-9 magkatabi pa. So parang 9-9 is all about releasing something. Release the control, release the worry, release the stress, release the pagpapuwersa sa mga bagay-bagay. Let it happen, let it go. Maraming bagay yan ang dapat mong yakaping ganyan para sa linggong ito. So pag-usapan natin yan in detail mode later. In the area for divine advice, you have the Six of Pentacles. Interesting. At ang outcome mo for the week, Leo, ano kaya ito? Pag-usapan natin later. Sabay-sabay natin bubuksan ang card na yan para makompleto na itong iyong different aspects in your life for the whole week of July 7 to 13. So Leo, bago natin basahin in detail mode kada cards mo for the week, alamin muna natin kung anong lingering energy mo in your background. You have the Six of Swords. So 6 all about reflection naman ito. Pag-reflect sa mga bagay na nangyari sa buhay mo this time, Leo. Halimbawa, okay, 5 years ago, ito pinangarap ko pero eto na ako ngayon. Parang malayo pa pero malayo na. So may mga bagay ka doon dapat ma-recognize, ma-realize, i-reflect sa mga ginagawa mo. Ano ba yung mga ginagawa mong mali na dapat baguhin? Ano yung mga ginagawa mong maganda at effective na kailangan mo ipagpatuloy? At ano yung mga bagay na inaasikaso mo na may realize mo hindi pala mahalaga sa'yo, kailangan mo i-let go, kailangan mo iwan. So parang ito yung linggo ng pag-reflect, pag-release ng mga bagay naman na alam mong not for you. At yung ikip mo lang yung mga bagay na nag-work, effective, at talaga namang in your favor. Okay? So, basahin natin si Six of Swords in your background energy. So, para sabi ni Spirit Guides mo, learn to move forward. Parang huwag ka daw maging stagnant. Huwag ka daw magstay sa isang bagay na alam mong lugi ka, na alam mong dehado ka, na alam mong hindi para sa'yo, o na alam mong unfair. Learn to always choose yourself, Leo. Ngayong linggong ito, parang kung hindi man mahalaga yung bagay na yun, wag mo masyadong big deal, wag mong buhayin, wag mong palakihin. Kung meron mga bagay na kailangang iwasan mo. Always choose your peace. Choose your peace of mind, peace of heart, katahimikan, nakita ko rito, katiwasayan ng buhay mo. I'm saying don't complicate things. I know, Leo, very dramatic ka. You're very fiery. Ikaw ang king and queens of all the signs. At ikaw din ang pinaka parang god and goddesses, ganyan. So you're very outgoing, you're very self-assured, very passionate, very loyal. Pero sabi ng Spirit Guides mo, this week, you have to detach yourself from something that is not working. Or for something na alam mo masyado ng madrama, masyado ng magulo, masyado ng komplikado, iwanan mo muna, let go and move on ka muna. Parang dalian, iwanan mo muna siya para maging tahimik ang lahat at maging kalmado ang lahat. Kapag okay na lahat, calm na, okay na, saka mo balikan, saka mo harapin, no? Ito yung pagkakataon na
If you need to walk away, walk away. If you need to leave something, leave something. No, parang ito'y self-preservation na narinig ko eh. Parang unahin mo to ang sarili mo. Don't let negativity get the best out of you. Okay? Wag mo hayaan na umagang-umaga na agad. Okay? Parang learn to choose your battles din. Yan. Choose your battles. Choose your war. Sabi dito parang wag mo daw hayaan na ma-complicate ang mga bagay-bagay. Make it simple. Make it simple. Kung hindi kayang gawing simple, edi iwanan mo panandalian. Pag nakapag-isip-isip na lahat ng taong involved dyan, saka ka bumalik. Okay? Learn to choose your peace. Choose yourself. Okay? Pag-iwas is key. Pag-iwas is key sa mga bagay na hindi ganun kahalaga o masyado nang magulo, masyado nang masikip, masyado nang komplikado o masyado ka nang nai-stress. Okay? Learn to walk away on that. So, Leo, pag-usapan natin ang iyong full spread, but first, ilan muna ang iyong major arcana sa life mo for the week. You have 1, 2, dalawa lamang. Napakaganda. You have the Wheel of Fortune and the Temperance card. You are being guided by Archangel Michael this time, Leo. So, napakaganda. Palakpakan tayo for Archangel Michael na very, very present sa buhay mo for the week, guiding you, protecting you, and leading you sa katuparan ng mga pangarap mo. Nasa iyo daw ang swerte this time, Leo. Napakalaki mo. May mga bagay kang tinatrabaho daw with the Temperance card here. Because the Temperance card, meron kang ina-alchemize. Meron kang binubuo, meron kang hinuhulma, meron kang pine-prepare, meron kang kine-create, ganyan. And for a very long time, ginagawa mo to ha. Parang ito yung mga bagay na tinatapos mo, kinukompleto mo, pwedeng papeles, new job, may pinipilahan ka or something, o kaya meron kang hinihintay na mabuo, maproseso, matapos, magawa, ganyan. And you're waiting for the result. And with the Wheel of Fortune, sa tabi lang niya, nakita ko ito talagang very, very fortunate. Magkakaroon daw ng magandang bunga, magandang resolution, maayos na outcome itong bagay na binubuo mo at hinihintay mo. With so much patience and passion from you, nakita ko na hindi mo pagsisisihan itong bagay na ito. Okay? With a lot of things, sabi ng spirit guides mo, learn to walk away ha kapag halimbawang ginugulo na yung mga bagay na ginagawa mo or hindi na healthy or someone is trying to sabotage you. Parang sabi ng spirit guides, kailangan mo umiwas para hindi daw maapektuhan to mga bagay na ginagawa mo. Kailangan mo lumayo para hindi maapektuhan ito. Marami ako nakikitang domino effect. Kung halimbawa itong gawin mo, mag-domino siya sa kabila o maapektuhan yung kabila. So make sure na kung meron mga gulo, away, sitwasyon na very complicated, learn to choose your peace. Kung kailangan ikaw mag-give in, huwag ka nang pumatol, gawin mo yun para hindi daw maapektuhan itong mga ginagawa mo, okay? Learn to detach. Hindi lahat ng laban ay nilalabanan. Para hindi maapektuhan ang mga ginagawa mo, para hindi maapektuhan din ang kapalaran mo, okay? Make sure na everything is in order, everything is full of patience this time. Okay? Para patuloy na umikot ang swerte in your life. So yan ang dalawang paunang mensahe sa'yo ng iyong dalawang major arcana na very active sa life mo for the week. So Leo, alam ko namang hinihintay nyo to, ang full detailed, hindi bitin, at talagang komprehensibong pagbabasa ng lahat ng cards sa aspeto mo sa buhay mo. Simulan na natin at the center. Yes, like I've said, we have the Temperance card here. Creation, manifestation. Handa kang gawin lahat na magagawa mo para mabuo tong bagay na to. Nakita ko dito na very patient ka. Very, handa kang gawin siya ng matagal eh. Alam ko na alam mo na dapat pagdaanan yung proseso at ready ka to do that. Kahit matagal, kahit mahirap, kahit ang daming dapat buhisiin, ikaw, nakikita ko na ready ka to do that. No? Handa mong dumihan ng kamay mo o madumihan ng paa mo o mapagod ka, lakarin nyo ng paghabang-haba, kaya mo siyang gawin. Because you're ready to give what is needed para lang makuha itong bagay na to. Very, very fitting for you. At nakakabilib ka kasi nakita ko ito yung pagod mo, yung dedikasyon mo na tapusin to, yung dedikasyon mo na ilaan ng lahat at ibuhos lahat ng expertise mo, knowledge mo para lang matupad ito. Temperance card is also a card of manifestations, Leo. So, kung meron kami na manifest sa isip mo, ayun, lumabas sa bundok. Nakita mo ba? Yeah, kita mo. Kung ano yung minamanifest sa isip mo, kaya mong ipanganak sa bundok na yun. Yung bundok na yun, that is the mountain of your dreams, a mountain of your choices, of your goals, ganyan. So, doon lalabas. Ibig sabihin, kung ano yung pinag-usamikapan mo ngayon at talagang sinasabayan mo ng manifestations and sincere prayer at talaga namang mabubuo mo siya. Kaya paalala talaga sa iyo ng spirit guides mo, Leo, umiwas sa gulo, umiwas sa mga bagay na komplikado, umiwas sa mga silakbo ng damdamin, o kaya hindi mga pinag-isipang desisyon, okay? Para hindi magambala o hindi maapektuhan to mga binubuo mo sa life mo. Very, very important, okay? Temperance card, i-clarify natin.
Spirit guides, tulungan mo ako i-clarify kay Leo ang importansya ng temperance card sa buhay niya for the week. Alam mo, nakita ko dito na malaki ang magiging epekto ng tiyaga mo sa ginagawa mo ngayong linggong ito. Parang someone will notice your hard work, someone will notice your patience. Napakaganda. Yun, lumipad na, you have the Ten of Pentacles. Yes, pang matagalan talaga to. Itong binubuo mong ito, I'm seeing you earning something from this that will give you a long-term gain. Wow, napakaganda, napaka-profound. Sabi ng spirit guides mo na, tiyagain mo to ha, wag mong sukuan, Leo, kasi alaki ng potential na magamit mo siya pang matagalan for your family, hanggang sa mag-retire ka. Parang nakita ko rito na mag-gain ka ng maraming reputasyon, honor, respect sa ginagawa mo na ito, na hanggang sa tumanda ka, hanggang sa magkaapo ka, napapakinabangan mo pa rin to. Itong makukuha mo dito. Kaya naman, ilaban mo to, huwag mo sukuan ha, and also, do your best and enjoy things. Nakita ko na kapag nag-enjoy ka, magagamit mo to for a very long time. So, wag mo isipin na kailangan ko itong gawin kasi pangyaman, kailangan ko itong gawin kasi kailangan ganito. Kapag napipilitan ka, nakita ko bibitawan mo to. So make sure, Leo, yakapin mo to with all your might, with love, with patience, and also makita mo yung beauty niya. Kasi pag nakita mo yung beauty itong pinanghawakan mo, itong binubuo mo, nakita ko na hahawakan mo siya panghabang buhay for a very long time. At nakita ko rito na hindi lang ikaw mag-benefit sa magandang bunga nito, kundi mga anak mo din, mga kaapu-apuhan. No? I'm seeing someone you're building a home or building something para mabili na yung bahay o mabili yung property because nakikita ko ito pang matagalan to eh. I'm seeing someone also having a retirement plan for the family or a plan for something, education, pwede rin na parang ito yung pinag-usubikapan mong mabuo para magamit pang matagalan. So congratulations, long-term gains is yours. Wow. In the area of what you want, you have the Queen of Pentacles. Yes, you want to expand. You want to multiply your blessing. Siguro ngayon, meron kang pinagkakakitaan ng negosyo o baka bagong trabaho or new passion project na parang sabi mo, kapag ito nag-succeed, mag-multiply ang aking kapirahan. Meron akong madudukot na mahagamit ko for a very long time. Pambayad sa bills, pambili ng groceries, para hindi na kayo lagi nawawala ng pagkain sa gabi, o kaya wala nang pambili ng ganito, pambili ng ganyan. Ngayon, ang gusto mo talaga magkaroon ng endeavor, pagkakakitaan na talaga namang alam mo na pangmatagalan ng epekto. With a prominence of rabbit here, talaga namang paglago nakita ko yung multiplication of something that you have So ibig sabihin, Leo, kung ano naman daw ito mapagkatagumpayan mo ngayon na binubuo mo, nagagawin mo, nakita ko talaga set off ka na. Patungo ka na sa katiwasayan ng buhay mo. Sa maayos, tahimik, masagana, pero relax lang na buhay. Yung wala masyadong malaking problema, wala masyadong pangamba saan kukuha ng pera, saan kukuha ng ganito, saan kukuha ng ganyan. Nakita ko na makakaipon ka na this time and you just want to have that. Ipon para may madukot kapag may pangangailangan and also panggastos sa mga malalaking pinagagastosan mo this time. Nakita ko, Leo, meron kang malaking pagkagastosan kaya ngayon nag-iisip ka ng paraan kung saan ka kukuha ng pera. O kaya for some of you, sa ibang Leo, narinig ko yung message na yes, may darating na blessing pero nag-iisip ka saan ko to gagastosin, saan ko to ilalagay, saan ko kaya kapakipakinabang na pwedeng i-invest tong pera kong ito, no? Nakita ko yan from you. And now you're getting smarter. You're getting smarter with your money. Hindi ka na katulad dati na bigay, gastos, tapos giisip ka, ay ubos na. Pero ngayon pinangahawakan mo, kailangan ma-multiply ko to, kailangan mapalago ko to para for a very long time magamit ko siya. So very believe ako sa iyo ngayon, Leo. Napakagandang plano yan for you. So Queen of Pentacles, clarify natin siya. Spirit guides, clarify Queen of Pentacles sa buhay ni Leo. Talaga may lalago may lalaki. Kung meron ka mang negosyo ngayon, sideline, nakita ko na dadami ang pera mo dyan at magagamit mo yan pang matagalan. Pwedeng pang ipon, pambayad sa bills, yan ang sasalo sa pambayad sa tubig, yung negosyo na yan sasalo sa pambayad sa kotse o pambayad sa upa sa bahay. So tumalon, kung natin yung dalawang tumalon, clarify, ay tatlo pala. So Queen of Pentacles being clarified by the Two of Swords. Yes, ngayon make a decision. Don't think lang of two options. Magkaroon ka pa ng iba't ibang options para hindi ka mahirapan. Sabi ng Spirit Guides mo, marami pa ibang paraan. Huwag ka mag-isip lagi ng isa lang, okay? Don't limit yourself to limited options. With a Nine of Swords, yes, tatlong nine na ata ito. Yeah, 999. Yes, marami kang worry. Huwag ka na mag-worry this time, Leo. Magkakaroon ka talaga ng bagong pagkakapirahan, bagong negosyo o trabaho na magagamit mo para masagot na itong mga worry mo, mga fear mo. Ibaba mo yan, di makakatulong sa iyo yung worry na yan. Maapektuhan lang yung kalusugan mo, maapektuhan lang yan ng araw mo. Masisira lang ang mood mo kapag sobrang worry, sobrang stress. Emperor card, yes, ngayon wais ka na.
Talagang sobrang talino mo na pagdating sa iyong kaperahan, pagdating sa iyong kita, at kung paano mo palalaguin yan yung iniisip mo this time. Very, very believe talaga ako sa iyo ngayon, Leo. Nag-iisip ka talaga ng kakaibang paraan para palaguin ang pera mo, para makaabante ka na, no? Makasulong ka na sa buhay. So, congratulations. In the area of what you need, daw kailangan mo, Leo. Okay? Page of Pentacles. Nakita ko rito, may yayakapin ka talagang bagong bagay. And parang baguhan ka pa daw sa bagay na ito. Sabi ng spirit guides mo, hindi sapat yung nalalaman mo. Hindi sapat yung idea or preconceived knowledge o kaya yung mga nalaman mo na before based on your experiences para panghawakan ito. Sabi ng spirit guides mo, you have to learn something new. Aralin mo daw ito, busisiin mo. Kasi merong aspeto dyan na akala mo all along okay na pero hindi pala. So kailangan mo ng additional knowledge para aralin yan. Ang sabi ng spirit guides mo, make this your top priority. Okay? May mga ginagawa ka this time na parang ang dami-dami marami kang inaasikaso, marami kang binubusisi. And I understand, magulo talaga minsan ang buhay natin. Marami tayong mga responsibilidad and duty na kailangan pagkaayusin and gampanan. Pero sabi ng spirit guides mo, itong blessing na binubuo mo, itong pinagpapasensyahan mo na kine-create mo this time, this week, sabi ng spirit guides mo, ito daw ang prioritize mo Ito daw ang bigyan mo ng priority Parang ito daw ang unahin mo para magawa mo siya kasi napakagandang blessing daw nito. I don't know, I'm feeling na this will somehow solve some of your problems, no? Ito ang blessing na to. Halimbawa, inaasikaso mo yung loan, inaasikaso mo yung mga papeles mo para makalarga ka na papunta ng ibang bansa, o kaya inaasikaso mo ito, inaaral mo mabuti, teka, paano ko papapakinabangan tong negosyo na to para mapalago ko, para mahanap ko kung saan gusto ng clients, o saan para mas marami makabenta, ganyan. So, make sure na aralin mo upside down, kaliwat kanan, taas, baba, para totally alam mo kung saan pwede ma-improve, saan pwede mag-grow, ano yung possible na maaari maging problema para matapalan mo agad ng solusyon mo, ganyan. So now, knowledge is your power. Leo, okay? Knowledge is your power. Kaya talagang marami kang alam sa bagay na to, kakayanin mo siya, okay? Make this your top priority, okay? Page of Pentacles, i-clarify natin, spirit guides for Leo. Ano ang dulot ng Page of Pentacles sa buhay niya for the week? Ayun, lumabas na si Ace of Wands. Yes, ngayon magkaroon ka doon ng mga bagong idea. Bagong idea para panghawakan to. Huwag ka daw matakot. Be confident. Okay? Ace of Wands is confidence. Out with the old, in with the new. Yung mga dating sistema, yung mga dating paraan, hindi daw gagana yan this time. Okay? Kasi bago tong blessing na to bago tong endeavor na to sa buhay mo sa buhay ni Paige So parang this is something new that you have to create, you have to harness, you have to nurture, kaya kailangan bagong paraan. Hindi daw uubra yung mga dati mong ginagawa o yung mga dati mong sistema para dito sa bagong blessing. So make sure, get out of the box, find new ways, new solutions, new ideas, because new ideas will lead you to new product or new result. Okay? Napakahalaga para sa'yo. Hindi na daw ubra yung dati, kaya kailangan talaga ng pagbabago para makuha mo yung matamis na resulta sa bagay na ito. Okay? Be confident din, Leo. Be confident in your ideas at saka sa solusyon na naisip mo. In the area of what's affecting your current energy, you have the Wheel of Fortune here. Wheel of Fortune, sinasabi niya na this time around, panahon na para umikot ang kapalaran mo. Ito ang naka-apekto dito. Things are changing in your favor. Parang sabi, parang narinig ko, ang tawag doon yung parang kapalaran na bahala sa'yo. Parang ganoon. Parang you don't need to worry, okay? You don't need to worry because the universe and the swerte is in your favor. Kaya kung ano naman to binubuo mo this time, Leo, nakita ko I'm hearing the word yes. I'm hearing the word yes, Leo, buo na. Yes, Leo, achieve na. Yes, Leo, approve na. Makakalarga ka na. Yes, Leo, garantiya na sa'yo na ganyan. So, this is a garantisadong fortune for you, ha? Garantisado. At ito hindi lang basta swerte. Ito is something na bunga na pinaghirapan mo because you worked so hard for this. Especially here sa prominence ni Temperance card sa life mo for the week. Nakita ko yung pagpapagod, pag-isipag, paglalakad, hindi ka sumuko kahit pagod na pagod, hindi ka rin nahinaan ng loob para kunin ito. Sabi ng spirit guides mo, yes, you're earning na the result of this endeavor. Talagang good rewards ito. Ito yung hinarvest mo kasi talagang kinaya mo at ginawa mo. So congratulations. The odds and the good fortune is in your favor. Napakaganda, Leo. So i-clarify natin si Wheel of Fortune. Ano ang magandang hatid ng kapalaran sa'yo? Napakaganda, napakaswerte, malibre ka naman, Leo. You are reaching a good news din. Narinig ko, may good news about sa nilalakad mong papeles o nilalakad mong loan or I'm seeing parang luluwas ka ng Maynila, luluwas ka sa ibang syudad kasi aasikasuhin mo ito and the good result is here. Okay? Meron kang aasikasuhin na maganda ang resulta para sa'yo. The Wheel of Fortune is being clarified by dalawa. Kunin natin the Devil card and the Four of Wands. Yes, ngayon, kailangan talaga umaksyon ka daw para makaalis ka o
makakawala ka na sa kadena ng kahirapan o makakawala ka na sa kadena ng mga taong very toxic sa buhay mo. Like I've said kanina, Leo, ang action mo ang magbibigay sa iyo ng kasaganaan. Like I've said, kung kailangan mo umiwas ka ha. Kung may mga drama, tampuhan, may gulo, may komplikasyon, may issue, iwan mo muna. Let go. Wag ka makipag-engage. Detach yourself. Always choose your peace. Okay? Especially sa mga taong ito with the devil card. May mga taong manggugulo sa iyo. May mga taong mga haharang sa gusto mo. O kaya may mga taong itatry na maging obstacle sa buhay mo. So ngayon, iwasan, don't cross them. Huwag mong bigang buhay, gawin mong bingi ang tenga mo, no? Para ma-keep mo yung peace, para makalarga ka na, para walang humarang na energy patungo sa mga gusto mo. Para patuloy na umikot tong swerte mo, iwasan tong mga taong ito. Baguhin mo din daw ang iyong routine, Leo, baka mamaya tanghali ka magising o kaya pinagpapasabukas mo yung dapat ginagawa mo na ngayon o kaya minamaliit mo ang sarili mo. So make sure, stop that para umikot ang swerte. You also have 4 of Wands. Yes, may swerte ka when it comes to your thresholds. Mga bagay at goals na gusto mo maabot because this is a finish line. Finish line ito. Malapit mo na daw maabot ang finish line. Kaya gawin ito. Putulin dapat putulin. Baguhin dapat baguhin. Cleanse your life para maabot mo itong finish line na to at makapag-celebrate ka na with your family. In the near future, eto ka na naman with the 9 of Swords, marami ka pa ring worries, marami kang stress. Alam mo, Leo, para mawala itong mga stress na to, saka overthinking mo, ang payo sa iyo ng spirit guides mo, hanapin mo yung mga swerteng nakuha mo 5 years ago na meron ka this time. Halimbawa, 5 years ago, dinasal mo, sana po magkaroon ako ng iPhone, sana po magkaroon ako ng gantong gadget, sana po mabili ko tong gantong TV. Tapos imurat mo ang mata mo. 5 years ago ba, yung prayer mo na yun natupad now? Meron ka bang flat screen TV? Meron ka bang maayos sa cellphone? Yung hiniling mo ba ng kama nandyan? Yung hiniling mo ba ng tsinelas na mahal pero nabili mo? Nasa iyo na ba ngayon? So yan ang proof sa'yo, Leo, na yung dinasal mo 5 years ago, tinutupad ni God. So, pag tinutupad pala ni God yung mga wish mo before, ibig sabihin, kaya niya rin to pa rin yung mga bagay na wina-worry mo this time. So, why worry? Diba? Why worry on something na alam mo namang na-aprobahan na at saka napatunayan mo na before kaya namang ibigay sa iyo ni God. So halimbawa, 5 years ago o 6 years ago, kahit nga a year ago, meron kang pinilahang trabaho and then this time, nakuha mo siya, napagtagumpayan mo, dinasal mo to, pinilahan mo to, nakita kita, nakaluhod ka pa sa altar mo o kaya nakaluhod ka pa sa pew, sa simbahan, dinadasal mo to, please God, gusto ko po makuha tong job na to. Last year ito, halimbawa, last 5 years, 6 years, nakita ko, nagdasal ka and then here, parang sabi ng spirits mo, bakit mo kinakatakutan yung isang bagay na alam mo naman for a very long time na patunayan mo na kayang ibigay sa iyo ni God. So, why worry on things? Dapat pa nga mas palakasin mo ang iyong pananampalataya, mas palakasin mo ang iyong spiritual power kasi alam mo na si God ang bahala sa iyo. Yung spirit guides mo ang bahala sa iyo. Kaya stop worrying. Enough na of worrying. Make sure na yung fear mo, yung worry mo nakatago yan sa baul o nilibing mo na sa lupa or just avoid this time and it will be yours, okay? Because negative energy can affect the product, okay? Make sure pura positive lang iniisip mo, just be happy, be optimistic, okay? Huwag pangunahan ng takot, huwag pangunahan ng nega yung mga gagawin mo this time, okay? I-clarify natin si 9 of Swords. Kasi parang nakita ko dito, Leo, babalik ka na naman, ayun, oh, may fear ka dito, ngayon, may fear ka na naman. So make sure, let go of those fears. Alam mo, yung fear and worry, hindi naman yan babaguhin yung outcome eh. Ang babaguhin lang yan mood mo. Babaguhin lang yan yung peace of mind mo. Kaya ngayon, sabi sa'yo talaga spirit guides mo, dito with the 6 of Swords, learn to walk away from something na hindi nakakabuti sa peace of mind mo eh. Okay? Kung worryin man yan, mag-meditate ka, manood ka ng sine, mag-zumba ka, sumasayaw-sayaw ka sa favorite mong kanta, go, para mawala yung mga anxiety mo. The 9 of Swords being clarified by the Strength card. Yes, katatagan ng loob here. Strength card ang tutupok sa iyong mga worries, ang tutupok sa iyong mga fear and overthinking. Tatag ng loob, a gentleness and kindness din sa sarili mo. Huwag mong bigyan ng sarili mo ng pressure, okay? Huwag dapat ang dami-dami ng pressure sa paligid, ikaw pa mismo magbibigay sa sarili mo ng pressure. So don't. Give yourself more love, give yourself some grace and kindness para mawala itong mga fear na to, okay? Don't pressure yourself in achieving things. It will come to you. Ang sayo, okay? In the area of your challenge for the week, you have the Ace of Wands here. Confidence sa iyong mga idea. Confidence sa iyong mga plano ang challenge sa iyo. Okay? May mga bagay ka doon na kailangan talagang pag-transformin na. Okay? Transform into something better. Kaya talaga lumabas si devil dito. Parang kailangan mo talagang putulin yung mga bagay na dapat putulin, whether toxic mindset or
ikaw mismo ang nag-sabotage sa sarili mo. Ikaw ang sumasabotahe sa sarili mo. Mga, ay, wag na lang gawin yan. Hindi ko kaya. Ay, wag, ayoko na po. Hindi ko na po kaya pala. Sorry, mag-quit na lang ako. O kaya, ayoko mag-apply doon. Mahina ako. Hindi ako magaling. So, yung mga panghihina mo, yung mga pangasabotahe mo sa sarili mo, ang humahad lang sa'yo para magkaroon ka ng transformation. Sabi ng Spirit Guides mo, paharapin mo ang bagong simula, out with the old, in with the new. Kailangan daw yakapin mo yung mga bago sa buhay mo. Huwag mong katakutan. Be confident, okay? Be confident that everything will go out in your favor, okay? Huwag ka laging nega. Huwag ka laging, ay, wag na nakakatakot. Di ko gawin. Baka mag-fail ako dyan. Baka mapahiya ako. Baka walang patunguhan. Baka magsingal ako ng oras. Laging nega. So make sure, be positive. Choose positivity over negativity, okay? Harapin mo to na may tapang, may sigasig, may confidence, and it will be yours, okay? Sabi din ng Spirit Guides mo, take a chance, okay? Hindi pwedeng laging, wag na lang. Ngayon, take a chance. Take a chance on life. Okay? Do something positive in your life. Growth is there. Hinaharangan mo daw yung paglago mo. The Ace of Cups is being clarified, Ace of Wands rather, is being clarified by Six of Wands. Yes, naharangan talaga yung tagumpay mo dahil takot ka. Takot ka humakbang, takot ka mag-try, takot kang sumubok, hindi ka confident sa idea mo, kaya nahaharangan yung tagumpay mo. Nahaharangan yung paglago ng buhay mo. Kaya make sure, Leo, hakbangan na yan, maging confident ka na. Because 6 is also here. Talagang reflect. Mag-reflect ka ngayon. Bakit ba hindi umabante? Bakit ba hindi ko makuha yung gusto ko? Kasi hindi ka confident. Kasi takot ka humakbang. Kasi maliit lang yung ginagalawan mo. Kasi nililimitahan mo ang sarili mo. So make sure, tanggalin ang mga negatibo, humakbang na, be confident, and success is definitely yours. Okay? In the area of your fortune, ang swerte sa buhay mo for the week, 9 of Wands. Yes, ngayon sabi ng Spirit Guides mo, meron ng patutunguhan yung ginagawa mo. Yung dating nilalakad mo na parang hirap-hirap, ilang beses ka na nag-fail, o kaya pabalik-balik ka doon, paulit-ulit, ginagawa mo paulit-ulit. Ngayon, magkakaroon na daw ng magandang resolution, magandang bunga. Yung pinaghirapan mo, magkakaroon na ng development or sweet result. I'm hearing yes card, I'm hearing tapos na po, buo na po, Leo, balik ka na dito, okay na? Or I'm hearing yung pinipilahan mong papeles kompleto na, makakalarga ka na. For some of you, yes, makatapos na yung pinapagawang bahay o binibentang bahay. That's what I'm hearing. Meron din sa inyo parang masakit ng ulo, migraine, masakit ng katawan, because trabaho ka ng trabaho dito. Narinig ko rin sabi ng Spirit Guides mo, learn daw this time to relax, and narinig ko magbakasyon ka parang dalian. Kasi nakita ko malapit naman na matapos, bigyan mo din daw ang sarili mo ng panahon para magpahinga, okay? Malapit na daw matapos tong ginagawa mo, tong pinagkakaabalahan mo, tong hinihintay mo. Kaya darating daw ang panahon din na makakapag-relax ka na. So ngayon parang umpisahan mo na yung relaxation. Nakita ko, ikalma mo na yung puso mo and ang isip mo because the end is near dito sa pagkatrabahuhan mo. Congratulations. The 9 of Wands, clarify natin. 9 of Wands is being clarified by the 5 of Pentacles. Yes, yung struggle mo na naranasan mo ngayon, yung parang feeling mo ang hirap na hirap, halos gumapang ka na wala kang pambili, wala pang ayos nito, pinipilit mong matapos yung papeles, pinipilit mong matapos yung mga pila-pila, walang tumutulong sa'yo, ikaw lang umaasikaso nito. I'm seeing a very very hardworking na breadwinner or main source of na provider sa family, and you feel like, kaya ko pa ba? Magagawa ko ba to? Yes, makakaya mo siya. Magagawa mo na, Leo, this time. Congratulations. Because nakita ko rito may resolution na. Patapos na tong hardship na to and the good result is coming. So, congratulations ha. At sobrang bilib ako sa'yo. Sobrang proud ako sa'yo. Saludo kasi hindi mo to sinukuan. Tinulay mo kahit napapagod ka na, kahit parang feeling mo you can't take this anymore, pero nilaban mo pa rin. So, may magandang bunga ito for you. Congratulations. In the area of your divine advice, you have the 6 of Pentacles here. Yes, ngayon, Leo, sabi ng Spirit Guides mo, kailangan mo daw matutunan yung katotohanan na hindi lahat ng tao sa buhay mo dapat makareceive something from you. Okay? May mga tao sa paligid mo na tinitake advantage ka o pinaperahan ka lang o ginagamit ka lang kasi meron ka. Kasi meron kang ibibigay. Kasi meron kang kaya i-provide. Ngayon, sabi ng Spirit Guides mo, you need to learn kung sino ang karapat dapat paglaanan ng love, atensyon, pera, effort mo, money mo, ng iyong kabuuan. Kasi not everybody deserve your good heart. Leo, siguro ngayon nakaka-relate ka kasi siguro sa trabaho na-realize mo, bakit pa ako gumagawa ng lahat ng to? Tapos sila naka-relax lang, papetex-petex lang, pero pareho lang kami ng sweldo. No? Parang sabi ng Spirit Guides mo, you have to learn to value your peace, value your effort, value your money. Dapat sa karapat-dapat lang yan binibigay. At kung feeling mo lugi ka o feeling mo unfair, kailangan mo talagang
i-take into consideration yung equal give and take. Kasi parang sobra-sobra na unfair na sa'yo So ngayon, kailangan mo daw tuldukan, kailangan mo iwan yung mga bagay na unfair o ipaalam na yung mga bagay na bakit ganito, bakit ganyan, unfair na sa akin para maging matiwasay na daw yung buhay mo, okay? Learn to reflect sa mga bagay na binibigay at mga bagay na bumabalik. Bumabalik ba yung love? Bumabalik ba yung money? Bumabalik ba yung investment mo? Bumabalik ba yung effort mo sa taong yan o sa lugar na yan, sa trabaho na yan? Pinapahalagahan ka ba ng boss mo, ng co-worker mo? Kung hindi, mag-isip-isip ka na sa effort mo. Kasi unfair na, ano? Six of Pentacles being clarified by the Knight of Swords. Yes, King of Swords rather. King of Swords here, yes, maging malinaw ka daw talaga sa mga bagay na to. Sa sistema mo, sa binibigay mo, sa inaabot mo. Parang unfair na daw and hindi na siya karapat-dapat. Be smart, actionan daw and magkaroon ka ng paninindigan. Ito, pag kailangan mo putulin yung ugnayan mo sa isang tao na alam mo, nare-realize mo this week na parang ginagamit ka lang, piniperahan ka lang, nandyan lang kapag may pera ka, pero pag wala ka pera, umaalis sila bigla o hindi mo sila maasahan. Putulin ang ugnayan sa kanila. Magkaroon ka ng firm decision. Be decisive na, okay, ikaw, ginagamit mo lang ako pag may pera ako. Pag wala akong pera, hindi kita maasahan. Sorry, wala ka naasahan sa akin. Magkaroon ka daw ng firm decision when it comes to your material wealth, when it comes also to your, what you can provide, what you can give of service, okay? Parang ngayon, maging matalino ka daw sa kung kanino mo binibigay yan, okay? Napaka-profound at napaka-lalim ng bigay sa iyong paalala ng iyong spirit guides this time. Ang outcome mo, pag-usapan natin later, Leo. Ngayon, bigyan mo na kita ng additional messages from a divine na makakatulong sa'yo. Unang-una, you have crown. Honor and respect will come to you. Yes, like I said kanina, parang kikilalanin ka o magkakaroon ka ng magandang reputasyon or someone is trying to give you honor. Kasi marami kang pinaghirapan marami kang pinagtagumpayan Nakita ng mga tao yung sipag mo, dedikasyon, motivation na tapusin yung dapat tapusin. Okay? Another message, Cup, you should accept valid criticism. Dapat daw tumanggap ka pa rin daw ng mga kritisismo, mga puna, mga bagay na parang dapat mo i-improve. Okay? Huwag mo isipin na inaaway ka nila o huwag mo isipin na minamaliit ka nila. Baka makatulong daw sa iyo yung mga puna-puna na yan. Okay? Another message of cracked cup, dissatisfaction with life. Yes, ngayon malungkot ka siguro kaya marami kang 9 of swords here. Yes, you have a lot of things sa parang paano ba to? Saan ako makakabangon? Paano ko ito magagawa? Especially here with the 5 of Pentacles for a very long time, nalugmok ka. Marami kang bagay na sobrang disappointment ka o dissatisfied ka. Ngayon, magbabago na yan kasi papasok ka na sa calmer waters, okay? Another message, you have teardrops, great personal sorrow. Yes, marami kang inaantabayanan, marami kang gustong gawin na paabante kasi nga masakit na, nalulungkot ka na. Another message, October, mahalaga po ba sa inyo ang buwan na October? Baka anniversary yan or it's very special month. Pero kung hindi naman, nakita ko rito na something beautiful is coming to you this October. Pwede makakabili ka na ng ganito, makatanggap ka sa trabaho sa buwan na yan o makukuha mo na yung pera by that month o makakalarga ka na by that month. So congratulations. Another message, 4-leaf clover, great fortune. Congratulations. Another message, ring, a marriage will take place, either romantic or business. Yes, meron daw aktual na pag-ibigan o pagpapakasal, pero sa iba, meron daw merge of two businesses, merge of two ideas, merge of two expertise. Congratulations. Another message, you have teapot, deep friendship with someone of the same sex. Yes, pagkakaibigan, solid na friendship. Claw, be careful, do not take risks. Ngayon, magkaroon ka daw ng calculated risk. Pag-isipan mo na yung mga bagay na isusugal mo, yung mga bagay na susubukan mo for a very first time. Kailangan daw pinag-aaralan niya, pinag-iisipan. Okay? Another message, candle, you will be shown the way. Yes, nakaturo daw sa iyo landas moving forward, kaya huwag kang matakot humakbang, huwag kang matakot mag-try sa mga bagay na gusto mong gawin. Meron daw darating sa buhay mo na magbibigay sa'yo ng kalinawan, clarity, na magbibigay sa'yo ng daan patungo sa dapat mong puntahan. Okay? So, don't worry. Archangel Michael here is protecting you. Sabi ko sa iyo kanina. So, congratulations. Ang outcome mo, sandali lamang, but bigyan kita ng pag-focusan mo for the week para mapagtagumpayan mo ang buong linggong ito. Okay? You have abundance. Yes, maswerte talaga. Very, very abundant. This week daw, isipin mo na lang yung kaperahan mo, isipin mo yung sweldo mo, isipin mo yung sideline mo, isipin mo yung mga bagay na magpapayabong sa buhay mo, magpapagrow. Pero yung ibang bagay na talaga alam mo dapat nang bitawan, learn to choose yourself, choose your peace of mind, and choose your something na value sa'yo. Yung mga bagay na hindi magbibigay sa'yo ng abundance at kasaganahan, iwanan mo yan, okay? Ang outcome mo, Leo, for the week, ano kaya ito? Pag-usapan natin. But first, ihanda mo na ang iyong isang tanong ha, sa isip lang, huwag mong isusulat sa baba, sa isip lang ha, sagutin ko yan. Ang outcome mo for the week, Leo, for July 7 to 13, you have, wow, 8 of Swords. Okay,
Leo, nakita ko rito na parang meron kang bagong ginagawa, pero meron ka pa rin, nananatili pa rin sa'yo, Leo, yung takot, yung kaba na parang hindi gumagana, nakakatakot, patungo na ako sa calmer waters ko, pero bakit stuck ako dito, bakit di ako makaabante, bakit ganyan. Sabi ng spirit guides mo, kailangan mo daw maghanap na ibang option. Okay, you're just thinking of this one option kasi. Parang ito ang problema, ito ang solusyon, bakit hindi gumagana? Parang ito yung doorknob, tapos yung susing ginagamit mo, hindi pumapasok, pero pinipilit mo pa rin, pinipilit mo ganun. Pasok ko na pasok, ala, hindi ako makapasok, yung susi ko hindi gumagana. Iyon pala, maling susi ginagamit mo sa doorknob na yun. Ganon din dito sa Eight of Swords. Kung hindi gumagana daw ang isang option o isang idea, magharap ka pa ng ibang idea, iba pang option, baka yun ang gumana, okay? Don't be satisfied kapag halimbawang ginawa mo to, hindi gumana, hindi effective, yun, may problema ka na, upo ka na lang dyan para sa'yo, stuck na ako, wala, hindi ko na alam gagawin ko, walang tumutulong sa akin, hindi ko kaya, walang way out here, wala na, talo na ako. No, don't take that as your life mindset, okay? Maraming paraan, maraming option, hindi ka nakatali dito, hindi ka nakapiring, hindi nakapalibot sa iyo ang sword sa to, hindi ka masusugatan, hindi ka madudulas sa tubig na yan. Sabi ng spirits mo, kaya mong kumawala, nasa isip lang to. This is another self-sabotage, okay? Sa isip lang yan, akala mo lang mahina ka, akala mo lang nakakatakot, pero in reality, you can come up with a better solution. You can come up with a better option para masolusyonan yan, okay? Always find 5 other solutions para magawa yan, okay? I-clarify natin si Eight of Swords. Ano kaya ang dapat mong gawin? Pag ito lagi mo naranasan, Leo, na parang, wala, nag-worry na ako, hindi ko na alam gagawin ko, always find other things. Meditate. Ask yourself, anong pwede kong gawin? Anong dapat kong gawin? So, ikalma mo muna ang isip mo, ikalma mo isip at puso mo para makapag-isip ka ng tama, okay? Para magkaroon ka ng clarity. The Eight of Swords being clarified by the High Priestess. Yes, High Priestess is all about higher potential, limitless possibility. So, wag mo limitahan ang sarili mo sa mga kakarampot at kakaunti na solusyon. Malawak daw ang kaya mong gawin. High Priestess is all about possibilities. Tingnan mo siya. Itong bahay niya, wala tong bubong ha, wala tong bubong. Ibig sabihin, yung potential niya hanggang langit. Yung potential niya abot kaya hanggang saan, hanggat marating ang iba't ibang panig na dimensyon, ganyan. So, ngayon parang sabi ng spirit guides, pagkatiwalaan mo ang intuition mo kung anong dapat mong gawin. Okay? Huwag kang stuck. Ikaw lang nag-iisip na stuck ka. Hindi ka stuck, okay? Hindi ka stagnant, hindi ka delayed, hindi ka nakapirmi lang dyan. Meron pang other ways. And the sky is the limit. You have a lot of potential, a lot of possibility. Kaya, huwag mong katakutan yung mga posibilidad na pwede mong gawin. Marami pang pwede, okay? Don't limit yourself. So Leo, that is your July 7 to 13 reading. Diretso na tayo sa iyong isang tanong, isang sagot portion. Ihanda mo na yan. Close your eyes ngayon, Leo. And think of that one question. Spirit guides, ibigay natin kay Leo ang sagot sa kanyang tanong. You have 1 and you have 2. Bigyan din kita ng Angel Whisper confirming card. Mula naman to sa iyong Angel Guide na nasa tabi mo ngayon, ang angel mo, para tulungan ka sagutin ang tanong na ito. Okay? So Leo, open up your eyes. Inhale. And exhale. This is the answer to your question. You have 8 of Cups in reversed. You have the Justice card upright. You have choose a new direction. And you have improving health. Okay. Leo, maraming akong kanina pa nakukuha na improving health. Kung meron man sa inyo may sakit, there's a confirmation na gagaling na, whether physical or mental or heartaches, talagang gagaling ka na. Confirming that, or family member. Nakita ko rin sabi ng angel, ng spirit guides mo regarding to your question, 8 of Cups, hindi ka pa daw makaalis-alis. Leo, kailangan mo daw itong bitawan na. Ikaw ang humaharang para ma-achieve mo yung mga para sa'yo. Kaya sabi ng spirit guides mo, learn to move on, iwanan na yan, di nakabuti sa'yo. Learn to find what's yours. Kailangan mo daw harapin ang katotohanan, face the truth about your question, kasi yung katotohanan na yan na magbibigay sa'yo ng lakas sa loob na iwanan ng isang bagay o bitawan ng isang bagay para makuha mo daw what's yours. Justice is here, telling you na kung ano yung karapat-dapat mapunta sa'yo, mapupunta sa'yo. Kaya kailangan iwanan yan. Confirming din, sabi ng angel mo, choose a new direction eh. Talagang itong bagay na question mo, parang hindi yan na para sa'yo. You need to find a new path, a new direction, okay? At doon daw mag-i-improve ang lahat ng bagay sa aspeto ng kalusugan mo, aspeto ng isip mo, okay? Things are improving if you will choose a new direction. What's yours ay makukuha mo kapag binitawan mo ito. So, bigyan mo ng hustisya ang sarili mo. Move on,
leave something behind, let go of something na hindi na para sa'yo. Harapin mo ang katotohanan para mayakap mo yung mga bagay na karapat-dapat for you. Okay, Leo, that is the answer to your question. Hopefully po nasagot ko yan. Ito rin po ang July 7 to 13 reading mo sa Pocket Nak-Resonate, sa Pocket Nak-Relate. Comment down below when I'm reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo, Leo. This has been James for James Ario PH. God bless everybody.